10:30 na. Wala pa rin yung dalawa. Ay, nako. Iwanan ko na kaya itong mga to, no? Tatagal eh. Kanina pa ako nag-aantay dito sa kanila. Naubos na yung isang battery ko. So, yung mga drawing talaga, mga drawing, no? Ay. Wala pa rin sila. Okay. So, ito yung ating aeroplano, guys. Kita ko sa inyo. Velocity, no? 3D plane yan, guys. Sa mga gusto magpalipad, message nyo lang ako. Dito kayo sa Gulod, no? So sa mga gustong mag-aral din ng magpalipad ng eroplano, pwede namin kayong turuan. Pero kung ako tuturuan ko kayo, uunahin ko turuan kayo kung paano mag-crash. Para pag nasanay na kayong mag-crash, basic na lang sa inyo yan sa mga susunod na lipad, no? Ako, maraming beses na ako nag-crash, pero hanggang ngayon lumalaban pa rin tayo para matuto tayo magpalipad, no? Hindi pa naman tayo expert, pero masasabi ko naman na nasa intermediate na rin tayo kahit paano. Okay, so shout out kay Daryl Ronquillo, tropa natin na nasa Qatar ngayon, no? Nang dahil sa kanya natuto tayo magpalipad ng eroplano. So siya yung nag-push sa akin. Dati kasi nung hindi pa kami nagkakakilala ni Daryl, dati na ako nag RC plane. Kaya lang mas maraming crash ko noon nung wala pang nag-guide sa akin, no? Pero nung si Daryl na nagkakilala na kami, then nagkaroon siya ng time para turuan ako. So yun, every Sunday naglilipad kami sa Carmona pa kami naglilipad noon. Pinush niya talaga na matuto akong magpalipad. Naranasan ko pa noon na sumabit-sabit pa yung eroplano ko dun sa bundok ng Carmona. Pero di ako nawala ng pag-asa doon, no? Dahil nga sa motivation niya, ay natuto tayo. So hanggang sa nakilala ko naman si Mike De Leon, isa rin sa mga nag-guide sa akin. Tinuruan niya ako ng paano i-repair yung mga eroplano. Para pag nag-crash ako, dati kasi pag nagka-crash ako, pinapagawa ko lang. Ngayon, most of the time ako na yung nagre-repair ng eroplano ko, no? Pero pagka medyo yung unboxing tapos i-build mo siya, hindi pwede sa bahay, eh. Baka puro bunga nga abutin ko kay misis. Yung mga minor repair lang na pagka nag-crash ay yun, nagagawa ko naman sa bahay. Pero pag magbi-build ng bagong plane, mahirap. Okay. So, Happy New Year sa inyong lahat. Sa mga gustong mag-aral ng RC plane, pwede namin kayong turuan. Unang-una lang, makinig kayo sa mga sinasabi ng mga veterano na mag-simulator muna kayo. So, malaking tulong yung simulator, guys. Marami naman na-download. Pwede nga kayong mag-download sa phone lang, no? Maraming RC plane simulator dyan para ma-orient lang kayo kung paano umaangat yung aeroplano, paano kumakaliwa, paano kumakanan. Ang pinakamahirap lang sa lahat dyan, pag na-take off mo na yung aeroplano sa simulator, problema mo paano mo naman siya ilalanding. So ganun din sa actual flying. Pinakamahirap talaga mag-landing sa lahat. So mag-practice lang kayo sa simulator. Then pagka tingin nyo, kaya nyo na, pwede na kayong mag-actual flying. Pero sa mga beginner, dapat glider plane lang muna para mahasa kayo, no? Tapos lagyan nyo na lang ng stabilizer para hindi kayo laging nagko-correct. Tsaka na kayo magtanggal ng stabilizer pag talagang kaya nyo na. Meron naman setup yan sa controller na pwede mong patayin yung stabilizer para maging manual nung flying mo, no? Pero just in case lang na nagma-manual flying ka, then bigla kang ma-disorient, pwede mong i-switch sa
i-switch on yung stabilizer para automatic i-correct niya yung level ng wing, no? Yun yung trabaho ng stabilizer. Okay? So handa lang dapat kayo sa mga mga crash, no? Pero kahit sabihin mong napaka-veterano na ng flyer, nangyayari pa rin talaga yung crash, no? Hindi may iwasan yan. Kaya lang, medyo masakit nga lang. Pero, part ng yan part ng laro yan dito sa RC plane, no? Kahit nga sa RC car, ganun din kondisyon yung kotse mo. Pero pagka tumakbo ka na, nagkakaroon na ng trouble doon sa mismong mismong truck, no? Okay, kahit anong setup mo, hindi mo maiiwasan na masisiraan ka talaga. So yun yung mga consequence lang talaga sa mga hobby na to, no? Pero enjoy naman ang pagpapalipad ng eroplano. Pagka naililipad mo na siya at nailalanding mo na, masarap sa pakiramdam, no? Para ka na ring tunay na na piloto ng mga eroplano talaga. Kasi parang ganun din ang orientation yan, no? So hindi tayo professional, guys, pero kahit pa paano may natututunan naman tayo sa mga pagkakamali natin sa pagpapalipad ng eroplano, no? So yun, no, turo-turo ng mga kasama dapat i-credit. Oh guys, tuloy ko lang yung sinabi ko kanina dahil napuno yung storage natin. So wag lang kayo mawalan ng pag-asa na matutong magpalipad ng RC plane. Sa una lang kailangan talaga tanggapin na kailangan natin mag-crash, no? Kahit sabihin mong ayaw mo, hindi natin maiiwasan yan. Lalo na sa mga lipad mo na aerobatic ka na, hindi mo maiiwasan na ma-disorient ka sa pagpapalipad mo. So ako, maraming beses na ako nag-crash. So ayan, pakilala ko lang sa inyo, dumating na yung kasama natin, si Boss Mike De Leon. Ayan. Ay puta, inutusan ako. Sinabi ko na wala akong lisensya, tsaka wallet, tsaka pera. Inutusan pa ako, buti na lang may Gcash. Pare, dapat red doors. Ayoko. Yan lang. Hindi na ako nag-red doors. Tut mo. Bago na ako. Ayan So shot lang kami, saglit. Mga tag 2 bottles lang, no? 2 bottles, 3 bottles yun. 3 bottles. So ayan, si Mike De Leon, yan, mentor natin yan, guys. Isa yan sa mga dito ka, lapit ka dito. Mahilig mang uto yan nananahimik kami sa bahay, imbis na kasama namin, pamilya namin ngayon. Nagkabaligtaran ng puta. Hayop ang puta. Buti nga pinayagan nga ako ni Mrs. Wala akong gagawin doon sa bahay. Gagawin ko sa bahay. Hindi kami, may lakad kami ni Mrs. mamaya. Dapat kahapon mo, hindi kami natuloy-tuloy Nagka-artihan Ayun nga guys, mga gustong matutong magpalipad ng RC plane, message nyo lang ako. Ang group namin dito sa Gulod, willing kayong turuan para matutong magpalipad ng eroplano. Pero kailangan nyo syempre bumili ng sarili nyong eroplano. Glider lang sa mga beginner. Pero kung meron na kayong RC plane, gusto nyo ng malawak na field, message nyo ako para masama kayo sa listahan, no? Mababait naman kami rito, guys. Minsan yung biruan namin lang, talagang biro lang yun. Pakita ko yung eroplano ni Boss Mike. Ayan, kapareho ng eroplano ko. So usapan namin kung anong meron siyang eroplano. Hindi ko gagayahin. Pero mukhang maganda kasi. Nag-enjoy naman ako sa 3D plane, no? Nakakapag-loop tayo. Kaya lang disorient talaga problema ko. Pag medyo nag-vertical na, nadi-disorient na ako. Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year. Sana maging maligaya at masagana ang ating bagong taon sa pagpasok ng 2025. Sa bumubuo ng Gulod, no? Gulod Flyers, yung aming founder, Mike De Leon. Founder? Diyos ko, yung founder mo. Walang presidente rito. Tropa lang talaga lahat. Mapamaliit o mapamalaki aeroplano mo, join ka sa amin. So,
hindi kayo magsisisi na mapunta ka rito sa Gulod, no? Medyo struggle nga lang yung kung galing ka ng Manila, medyo struggle lang yung papasok sa loob kasi masikip yung daanan. Pero makakarating ka naman dito, sigurado yun. Okay? Peace!